Maiinit na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Martes. Bilang na mga nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City, umakyat na sa 20. Mahigit 35 million pesos halaga ng smuggled na bawang at sibuyas. Bistado sa isang establishmento sa Nueva Ecija. Coastal waters ng Anda at Bolinao, negatibo na sa red tide toxins ayon sa BFAR-1. At ang skit ng mga nagsasalitang prutas. Kanino ka? Kay Charmaine, Melanie o Vanessa? Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Negatibo na sa red tide toxins ang coastal waters ng Anda at Bolinao sa Pangasinan ayon sa BFAR-1. Ang detalye sa report ni Sandy Salvacio. Mas kampante na raw na bumili ng shellfish products si Nanay Kuring sa Magsaysay Fish Market ngayon. Inanunsyo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 kahapon na negatibo na sa red tide toxins ang coastal waters ng Anda at Bolinao, Pangasinan. Maganda po kung safe na kasi lalo na yung mga ibang mahirap ang buhay, iiyan ang hanap buhay nila. O, tapos nakikiamo pa sila. O di maliit lang yung kinikita nila. Enero nang itaas ang red tide alert sa katubigan ng Anda at Bolinao. Dahil hindi na nakitaan ng paralytic shellfish poisoning ang mga sinuring sample, maaari na muling mag-ani, magbenta o magbiyahe ng shellfish ang mga mangingisda at negosyante sa lugar. Kabilang sa mga lugar na idineklarang ligtas ang mga mariculture area ng Infanta, Alaminos City, Sual at Bani. Sa kasalukuyan nananatili sa 90 to 100 pesos ang kada kilo ng tahong at talaba, habang 60 pesos per kilo naman ang alamang. Mababa raw ang supply at matumal pa ang benta. Tinatanong naman kung may... Hindi, wala naman, madam. Kasi may papel ito, ma'am. Permit. Umaasa ang mga negosyante na sa pagbawi ng red tide advisory ay madaragdagan ang supply ng shellfish products na kanilang ibebenta. Magpapatuloy ang monitoring ng BFAR upang matiyak ang kaligtasan ng publiko na tumatangkilik sa mga shellfish product. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Aabot sa 4 hanggang 10 piso kada litrong big time oil price rollback, epektibo ngayong araw. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, bagaman hindi pa naabot yung target na dating presyo ng langis, ayon sa mga motorista ay malaking tulong at hakbang na raw itong big time oil price rollback na ipinapatupad ngayong linggo. Epektibo ngayong araw, nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng malakihang bawas presyo sa produktong petrolyo. Ikinatuwa ito ng mga motorista. Maganda. Para maraming makakalabas. Mas maganda, matipid. Sana bumalik sa dati. Yung dating 54. Bumaba ng 4 pesos and 76 centavos ang kada litro ng gasolina, 9 pesos and 26 centavos sa kada litro ng diesel at 10 pesos and 86 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Isa ito sa pinakamalaking rollback na naitala makalipas ang 2 linggo. Kasi sunod-sunod na 2 linggo yun na pagtaas, so nasasaktan tayo. Pero sa ngayon, dahil nabawi niya yung 2 linggong finish niya, so malaking bagay ito. Bukod sa rollback, patuloy ring nakikinabang ang mga tsuper ng pampublikong sasakyan sa fuel subsidy program, kung saan may hanggang 10 pesos kada litro silang diskwento sa mga piling gasolinahan. Malaking tulong daw ang kombinasyon ng fuel discount at pagbaba ng presyo ng diesel sa kanilang gastusin. So parang bumabalik sa dati din. Malaking malaki kasi nabawasan na umokay naman siya. Chris, sa discount program ng Department of Energy at Department of Transportation ay maaaring magpakarga ng hanggang 150 liters ng diesel ang mga tsuper o katumbas ito ng 1,500 pesos na fuel subsidy balance kada linggo. Layunin pa rin ito na tulungan yung mga driver ng mga pampasaherong sakyan sa kita nila at makarecover. At dito nga sa kinatatayuan kong gasolinahan sa Kalasyo, Pangasinan, makikita na marami at mahaba pa rin yung pila ng mga sasakyan na nagpapakarga ngayong mataas ang rollback. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio.
Mahigit 35 billion pesos na halaga ng smuggled na bawang at sibuyas bistado sa isang establishmento sa Nueva Ecija. Nakatutok, CJ Torida. Sa loob ng cold storage sa Nueva Ecija, nabisto ng National Bureau of Investigation at Bureau of Customs ang lihim ng isang establishmento. Nakakalulang dami at taas ng patong-patong na sako ng bawang at sibuyas. Nang buksan ng isang nakaselyong pinto, tumambad ang mas maraming sako ng gulay na ayon sa Customs at NBI, pawang mga smuggled mula sa China at Netherlands. Ang halaga nito ay 35,437,198. Yan ay lalampas sa threshold ng 10 million para ito ay mag-qualify sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ginamit nila ang mga lokal na sibuyas na pantakip sa gate upang maitago ang libo-libong sako ng smuggled na gulay na plano nilang ibenta sa merkado. Ayon sa NBI, nagkasa sila ng test buy isang tanghaling tapat noong nakarang Abril kung saan nila nakumpirma ang iligal na pagbebenta ng mga smuggled na gulay. Maaring gawin nila to manipulate yung presyo. Itatago muna nila. Yung hoarding ba na tinatawag, itatago muna nila at kapag maganda na ang presyo, tsaka nila ilalabas. Tanging bantay lang ng cold storage facility ang nadatnan sa operasyon. Gayunman, kakasuhan ng reklamong agricultural smuggling, economic sabotage na non-bailable at may parusang life imprisonment ang nasa likod ng krimen. CJ Torida, One North, Central Luzon. Desididong magsampa ng kaso ang magulang ng menor de edad na kinursunada at binugbog sa Bangaldan, Pangasinan. Sundan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. 2 beses nang nakaharap ni Rhea Quinto ang isa sa mga suspect na nangursunada at nambugbog sa kanyang minor de edad na anak noong nakaraang linggo sa Barangay Lanas, Mangaldan, Pangasinan. 2 beses na raw silang sinubukang pag-ayusin ng mga opisyal ng barangay. Pero dahil hindi raw niya makitaan ang pagpapakumbaba at pagsisisi ang isa sa mga suspect at tila sinisisi pa raw ang kanyang anak sa nangyari, nagdesisyon ng pamilya na ituloy ang kaso laban sa mga suspect. Kaso na lang namin kasi syempre imbis na sila yung magpakumbaba, sana ma'am, sila pa yung nagmamataas na sabihin pang hindi daw na-hospital yung anak ko, hindi daw grabe yung nangyari sa anak ko. Matinding trauma raw ang nararanasan ngayon ng kanyang anak. Hindi raw nakakatulog sa gabi at tila wala na raw siyang interes na mag-aral pa. Iniisip niya yung mga nangyari, hindi makakain, aarigluhin daw ng 20,000 yung anak ko. Nagpadala ng text message ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon sa isa sa mga suspect pero hanggang ngayon wala pa siyang tugon sa aming mensahe. Pero nauna niyang itinanggi ang paratang. Samantala, hinigpitan pang implementasyon ng curfew hours sa Barangay Lanas kasunod na nangyaring insidente. Dinadagdagan din ang oras ng pag-iikot ng mga barangay tanod tuwing gabi. At least maipatupad natin ito sa mga kabataan at sa mga constituents, even the adult, na para magkaroon naman po ng katahimikan na hindi na rin po maganap ang ganitong klase ng insidente. Kasama si Ron Alistair Taniado, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, kahit pumasok na ang tag-ulan, ramdam pa rin ang matinding init ng panahon sa malaking bahagi ng Cagayan. Sa lungsod ng Tuguegarao, kanya-kanyang diskarte ang ilang residente upang maibsan ang maalinsangang panahon. Masigla pa rin ang kalakalan sa mga water refilling station dahil sa taas ng demand. Malakas din ang bentahan ng mga naglalako ng palamig. Ramdam na rin ang pagbaba ng antas ng tubig sa Pinakanawan River. Pinapayuhan ng publiko na mag-ingat dahil sa nararanasang mainit na panahon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 2 bangkay ng lalaki ang natagpuan sa magkaibang lugar na bahagi ng Payog River sa Cabangan, Benguet. Tutukan sa report.
Bangkay na ng matagpuan ng dalawang lalaking magtsuhin sa Puyog River sa Barangay Buklaon, Kapangan, Benguet gabi noong Sabado. Sa ulat ng pulisya, isang 48 anyos at 30 anyos ang mga biktima na residente rin ng nasabing barangay. Nagtungo raw ang magtsuhin sa kanilang taniman malapit sa ilog umaga noong Mayo 27. Napag-alaman na nagpasya silang manghuli ng isda sa ilog. Parang sanay na sila na hindi sila umuwi kasi may parang shanty. Pero nung medyo natagalan, medyo halos 4 days ata, medyo nag-alala na yung parent ng isa. Nitong Sabado, nagpa siyang isang kaanak na hanapin ang dalawa. Nakita ang tsinelas ng isa sa mga biktima sa tabing ilog. Agad humingi ng tulong sa mga barangay official para mahanap ang dalawa hanggang sa makita ang kanilang bangkay sa ilog. Medyo may katagalan na ma'am, 2 to 3 days yung expected na konmanta. Sa retrieval operations, mahalata na medyo talagang state of, na sila sa state of decomposition, bulging na. Ma'am. Hindi na pina-autopsy ang mga bangkay. Naniniwala raw mga kaanak na nalunod ang mga biktima. Ayon sa MDRRMO, posibleng tinangay ng malakas na agos ng ilog ang dalawa dahil sa mga araw na iyon ay naranasan ang malakas na pag-ulan na dahilan ng biglaang pagtaas ng antas ng ilog. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Patay naman ang 36 anyos na tricycle driver matapos na sumalpok sa kasalubong na bus sa Barangay Langayan, Corimao, Ilocos Norte. Sugatan naman ang 13 anyos niyang anak na sakay ng tricycle na dinala sa ospital. Sa ulat ng pulisya, sumabog ang gulong ng tricycle kaya nawalan ng kontrol sa manibela ang driver. Napunta sa kabilang linya ng kalsada pero sakto naman ang pagdating ng bus. Tumila po ng biktima na nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Sugatan din ng driver ng bus matapos tamaan ng bubog ang kanyang mata mula sa nabasag na windshield. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuna ng pahayag ang kaanak ng mga biktima at ang driver ng bus. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Sinuspende ng LTFRB ang 26 na bus ng Victory Liner kasunod ng nangyaring aksidente sa Tuba, Benguet. Naritong report. Sinuspinde ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang 26 na bus ng Victory Liner kasunod na nangyaring aksidente sa Tuba, Benguet noong Sabado na ikinasawi ng isang pasahero at ikinasugat ng mahigit 70 pasahero. Nag-issue ng LTFRB ng show cause order sa pamunuan ng kumpanya ng bus. Nirequire ng LTFRB Central Office ng exhaustive motor vehicle inspection sa lahat ng 26 units na yan. Second, yung drug testing ng driver sa konduktor. Pansamantalang ipinahinto ng LTFRB ang operasyon ng ilang bus na bumabiyahe sa mga rutang Dagupan, Baguio at Santa Cruz, Zambales, Baguio. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng pamunuan ng kumpanya ng bus na iginagalang nito ang desisyon ng LTFRB. Tiniyak din ng kumpanya na nakikipagtulungan sila sa mga otoridad, lalo na ang mga driver na sangkot sa insidente. Kasi itong driver na involved na ito, he has a history ng mga violations. Actually, may 19 violations under his license from 2011. Sa kanilang bus terminal sa Dagupan City, humigit kumulang 20 bus na biyaheng Baguio-Dagupan ang suspendido, habang 6 naman sa biyaheng Baguio-Santa Cruz. Medyo hassle na rin po sa mga iba. Wala pong masyadong bumababa, wala masyadong tumataas dahil sa incident. Ramdam din ang epekto nito sa kanilang terminal sa Baguio City. Ang choice naman, marami pa namang mga ibang bus companies doon sa GovPac na nagkikater dyan sa linya. Kasingsahan na lang kasi nga yun action taken na yun ay para rin kasi sa commuting public. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Sa ibang balita, hindi papayagang dumaan sa Rizal Avenue ang mga pedicab at tricycle simula June 8 kasabay ng pagbabalik eskwela. Sudan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Simula sa Lunes, muling ipatutupad ang window hour sa kahabaan ng Rizal Avenue sa Mangaldan, Pangasinan. Ibig sabihin, hindi papayagang dumaan sa Rizal Avenue ang mga pedicab at tricycle tuwing rush hour. Sa inilabas sa schedule ng POSO, bawal dumaan ng pedicab at tricycle sa Rizal Avenue mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga at alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Layo nitong maiwasan ang matinding pagsikip sa daloy ng trapiko sa pagsisimula ng klase. Kung bakit po namin ibabalik yon ay dahil sa yan ay peak hours, kumbaga marami hong sasakyan. May mga alternatibong ruta para sa mga tricycle at pedicab kaya walang magiging problema sa kanilang pamamasada. Alam na natin na talagang pagdating po ng pasukan, which is mag-umpisa po ng June 8, ay talagang mahaba o napakahaba ng traffic yan.
Handa raw ang mga tricycle at pedicab driver na tumalima rito. 2 oras lang naman daw kung tutuusin na hindi sila pwedeng dumaan sa Rizal Avenue. At ito rin daw ang mga oras na karaniwang traffic sa kalsada, kaya't pabor daw sa kanilang dumaan sa alternate route. Okay lang yun, madam. Kung pwede, 2 oras lang. Okay lang yun sa amin. Kaya naman. Kaya naman, madam. Lusot-lusot na lang kami. Okay lang yun, ma'am. Para iwas traffic din naman, para mabawasan. Tiniyak ng POSO ang 100% deployment ng traffic enforcer sa June 8. Bukod sa mga pangunahing kalsada, magde-deploy rin sila ng mga enforcer sa malalaking eskwelahan gaya ng Mangaldan National High School at Mangaldan Central School. Kasama si Ron Alistair Taniado, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Sitio to sitio na anti-rabies vaccination isinasagawa ng Municipal Veterinary Office sa Calasiao, Pangasinan. Silipin sa report. Pinaigting pa ng lokal na pamahalaan ng Calasiao, Pangasinan ang kanilang anti-rabies vaccination sa mga alagang hayop. Ang dating municipal base na pagpapabakuna, ginawa na itong sitio-based. Sinusuyot ang bawat sitio ng mga barangay upang bakunahan ang mga alagang aso at pusa. Ito po yung kagustuhan ng ating gobyerno na sana'y walang makitil na buhay na nakukuha sa rabies. Una itong isinagawa sa Barangay Dinalawan, katuwang ang ilang veterinary students. To lessen po yung pagkalat po ng rabies, and then prevention na rin po siya na para if ever po may makagat, pwede po siyang matrack ng munisipyo po. Ayon sa kanila, mahalaga ang regular na pagpapabakuna sa mga alagang hayop lalo na ngayong tag-init kung kailan madalas silang magkaroon ng exposure sa ibang hayop. Aksidente na, hapakan, pagkakalmot o kagat, malaking gastos po. Kaya napag-isipan po namin, maraming salamat sa mga proyektong ganito dahil nailalayo tayo sa kapamakan lalo na sa mga bata. Currently, mayroon tayong 4 sites na parang pinabakunahan po sa Barangay Dinalawan po. And then, siguro target po natin is 100 pets per site po. Bukod sa pagpapabakuna, nagbahagi rin ng kaalaman ang mga estudyante tungkol sa responsableng pag-aalaga ng hayop. Kasama si Henry Dominsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Sa gitna ng masamang panahon kahapon, nagtumbahan ang 9 na poste ng kuryente sa Ubando, Bulacan. Humambalang ang mga poste sa kalsada ng Barangay Tawiran at Paco. Ayon sa Meralco at sa lokal na pamahalaan, nakaranas ng malakas na hangin at ulan sa lugar kaya natumba ang isang poste na sinundan naman ng 8 iba pa. Nasa 300 customers ang naapektuhan ng brownout. Naibalik din ang supply ng kuryente matapos maitayo ang mga poste. Ayon sa Ubando Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, walang nasaktan sa insidente. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Dalawampu na ang pinakahuling bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa pagguho ng gusali sa Barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection Region 3, pasado alas 11 ng umaga nang ma-retrieve ang ika-18 biktima. Pagkasunod namang nadiskubre ang 2 pang biktima alauna ng hapon. Pinoproseso na ang mga labi para malaman ang pagkakakilanlan nila. Noong May 24, 2026, nangyari ang pagguho ng gusali. Nagpapatuloy ang search, rescue, and retrieval operations para sa iba pang nawawala. Nangako naman ang may-ari ng kumpanya at kontraktor ng gusali na makipagtulungan sa mga otoridad at tutulungan ang mga biktima ng guho. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng pagguho. Inayos na ang bahagi ng bubong ng pamilihang bayan ng Calasiao na nasira matapos na bumuhos ang malakas na ulan. Ang detalye sa report ni CJ. 'CJ. 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 'CJ.
Nasira ang ilang bahagi ng bubong sa pamilihang bayan ng Calasiao, Pangasinan kahapon dahil sa malakas na ulan. Ayon sa ilang tindera, umangat ang ilang yero dahil sinabayan din ng malakas na hangin ng ulan. Nagdulot daw ng perwisyo dahil nabasa ang ilang panindang bigas at asukal ng ilang negosyante. Lumakas yung ulan kasi tapos bumuhos yung yero tapos wala kasi yung alulog. Kaya bumuhos po, kaya umangat yung mga yero. Yung lahat ng mga palinda namin puro nabasa. Inaayos na po na nila ngayon. Tapos yung mga babayadan po ng munisipyo po. Inayos naman agad ng mga kawani ng Market Division ang nasirang bubong. Dahil siguro sa lakas ng buhos ng ulan, kaya medyo nagkuhan ulit, tumulo at nasira yung bubong. That time, pagkatapos ng pagbuhos ng ulan, ginawa agad ng ating mga market marshal at saka yung ating mga electrician, ang ating mga market staff dun sa area na yun. Kaya kahapon din na-solve din yung problema na yun. Sa ngayon, puspusan ng assessment ng Market Division at iba pang sangay ng lokal na pamahalaan upang makita ang mga dapat pang isaayos sa pamilihan. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. 2,000 pulis ang itatalaga sa Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay PNP Directorate for Operations, Acting Chief of Police Brigadier General Rogelio Peñones Jr. nakaalerto na at naghahanda na ang National Capital Region Police Office para sa impeachment trial. Nakikipag-ugnay na raw sila sa Office of the Senate Sergeant at Arms para sa seguridad sa paligid ng Senado. Inaasahang magsisimula ang impeachment trial ni Duterte sa July 6. Tinupok ng apoy ang isang ancestral house sa La Paz, Tarlac. Narito ang report. Nasunog ang isang ancestral house sa La Paz, Tarlac. Sa paunang investigasyon, nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag ng bahay. Tumagal ng halos 2 oras bago naapula ang sunog. According sa mga tao, 100 years old na yung bahay. Luma na yung bahay, ancestral home yung bahay. Yung sa baba is semento. Sa taas, kahoy na luma na talaga. Walang tao sa loob ng bahay nang sumiklab ang sunog. Umalis daw ang caretaker bago mangyari ang insidente. Isa sa mga posibleng sanhi ng insidente ay ang lumang electrical wirings ng bahay. Outdated electrical installation system. Pag sinabing outdated, gumamit lang sila ng fuse box. Meron siyang hanggang 4 na aircon. Yung pagdidagdag ng load, hindi kasama dun sa design ng electrical system nila. Iniimbestigan pa ang sanhi ng sunog at kabuang halaga ng pinsala nito. Patuloy ang paalala ng mga otoridad sa publiko upang makaiwas sa kahalintulad na insidente. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang caretaker at may-ari ng bahay. CJ Torida, One North, Central Luzon. Sugar Mercado at Jeremy ng Horizon Ultimate Dance Star Duo ng Stars on the Floors Season 2. Tunghayan sa report. Congratulations, Sugar and Horizon Jeremy, our Ultimate Dance Star Duo! May bagong Ultimate Dance Star Duo na sa Dance Universe. Sina Sugar Mercado at Jeremy ng Horizon o ang Sumid Duo. Ang itinanghal na Ultimate Dance Star Duo ng Stars on the Floor Season 2. Nakatanggap sila ng 1 million pesos cash prize. Thankful ang Sumi sa mga sumuporta sa kanilang dance journey. Runner-up at naka-final dance battle nila ang duo ni Shanti Vidala at Jao ng Alamat o Team Chow. Thankful din ang Dance Authority na si Primetime Queen Marian Rivera, Coach Jay at River Cruz. Pati na rin ng host nito na si Asia's multimedia star Alden Richards sa successful run ng Stars on the Floor Season 2. Ready nang manggulat at magpasiklab sa biggest clash ng taon ang 24 contenders ng The Clash Teens. Sa webisodes ng Behind the Clash, ipinakilala in 3 batches ang official teen clashers. Ipinasilip din ang kanilang precious moments nang malamang pasok sila sa top 24. Hindi na nga makapaghintay sa Gen Z takeover ang returning Clash Masters na si Julian San Jose at River Cruz. Pati na ang steamed Clash panel sa pangunguna ni Asia's romantic balladeer Christian Bautista. Makakasama niya ang newest judges na si Star of the New Gen Jillian Ward at BGYO member at former Clasher na si JL Torreliza. Mapapanood ng Bakbakan si Britan sa Linggo, June 7, 7:15 p.m. dito sa GMA. Joel Fernandez, One North, Central Luzon.
Hit ng umalmang orange at gustong tawaging Charmaine, patok sa netizens. Ang mga viral na paandar, alamin sa report ni CJ Torida. Sino nga ba talaga si Charmaine na viral ngayon? Hindi kasi naman, naiinis naman ako, te, kasi parang hindi naman ako pinag-isipan. Parang obvious naman kasi sa akin, te, orange, wala na bang ibang pangalan? Nakakaloka naman. May point ka dyan. O ano ba sana talaga ang gusto mong pangalan? Ay, ang gusto ko sana pangalan ay Charmaine. Yan ang rant ng nagtatampong orange dahil parang hindi raw pinag-isipan ang pangalan niya. Juicy ang usapan sa prutasan. Hanggang sa nakahanap siya ng karamay at kakampi. Napa-enter frame din sa avocado na gusto na ring palitan ang pangalan nito at gawing Melanie. Ay, ayun na nga, pareho lang naman pala tayo ng problema. Ayoko ng ganitong pangalan. Para tulad niya, pinagkamala mo akong abogado, abogado naman baga. O ang gusto ko sana talagang pangalan ay Melanie. Ang kanilang bright idea, nakuha agad at naipanotaryo ng isang fly o langaw. Obvious naman daw kasing nakakalipad siya, kaya better na tawagin siyang Vanessa. Ang totoo kong pangalan ay Fly. Ay, oo Di ba nga. napaka-obvious? May pakpak naman talaga ako. Nauna pa siya sa akin nagpanotaryo. Hindi naman magandang biro yan. Kaya kahit on process pa sa notaryo ang pangalan, nagkaroon agad ng netizens movement. Sila na ang nagkusa para ang orange maging Charmaine na. Ang hugot nilang name change, idea ng content creator na si Baet. Milyon-milyon na ang views nito online and counting. CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantalang mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Ilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.